Yung pagiging introvert mo ba ang isa sa mga dahilan kung bakit sa katayuan mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon, ay hindi ka ba ganun kahanda para magkaroon ng sariling pamilya? Mukhang makakalusot si Tamori sa mga personal question. Pumutok yung balita, pinagchismisan ka, pinagnasahan ka. Ito po yun, yung sinasabing may sex video ang isang Richard Kwan. For the first time, ngayon siya magsasalita. Ano reaction mo nung lumabas yun? Definitely marami akong maling nagawa sa buhay ko. Positive thing about sa pagkakamali in general sa tao, di ba? We tend to learn from our mistakes eh. Karamihan sa mga artista, kapag wala pang asawa sa edad na tulad mo, ay agad na nasabi at nagtatanong, gay ba siya? Well, so far wala pa akong na-encounter talaga direct na lalo kasi mostly nakasama ko naman mga kilala ako eh. So, yeah. Ayun, napapainom na po siya ng tubig. Napapainom ako eh. Ngayon lang ako napainom sa isang interview Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo itong vlog kong ito. Well, iba't ibang artistang kinakausap natin. May nakakatakot, may nakaka-intimidate, may nakaka-inlove. Pero at this time, isang gwapong aktor. Yummy. Yun ang tingin ko sa kanya. Dahil kapag tititigan ko ang kanyang mata, ibang klase talaga. Please welcome ang tunay na kahulugan ng aktor, Mr. Richard Kwan. Dito Morley, magandang araw sa iyo at magandang araw sa iyong mga tagapanood at mga fans mo. Ay, pwede bang huwag mo akong titigan? Nag-mag-usap, walang titigan, no? Kasi ang ganda ng mata. Alam mo, unang-unang napapansin sa'yo ng mga tao ay mata. Well, thank you. I hope nagagamit ko siya sa trabaho, no? Kumusta ka na? I'm okay. Quite busy. Ganun naman lagi eh. You know, kung hindi ka busy sa isang bagay, busy ka naman sa namahanap ka ng pagkakabalahan. I'm good lahat. Everything is okay with me. Para sa ating kapakanan ng mga minamahal nating listeners and viewers, 30 years ago nang sumampa sa Showbizlandia ang isang Richard Kwan. Paano nga ba nagsimula ang kanyang career? 30 years ago, tatlong dekada na. Tatlong dekada. Ang nakadiscover sa akin, si Tito Eddie Pacheco. Editor siya ng journal, the late Tito Eddie Pacheco. Tapos, I was introduced to Tita Mids, Armida sa John Reyna, the late Mids, na that time, meron siyang production company, ang Reyna Films. Laging nananalo ng award. In fact, yung first movie na nasalinan ko sa Reyna Films, karoon ng multi-award itong film na to, directed by Carlitos sa John Reyna. So, I was fortunate enough na mapasama doon. I was introduced doon sa movie and nanalo ko ng award sa pelikulang yon. Richard Gomez, Don Zuleta pa noon. That time parang sila yung Katniel, di ba? Swerte ko na napasama ako doon. Yung award, yung movie na yon, nag-open ng maraming opportunity sa akin. That was 3 decades ago, 1994. 1994. Pero agad ka bang na-discover? Paano? Ano ba pinagmulan mo? Isa lang akong karaniwang estudyante na minsan nagpa-fashion model. Kaya nagko-commercial din ako that time. Pero hindi ganun kaseryoso. Ang tendency mo kasi pag bata ka, mag-explore eh. Yung mga bagay di mo na-expect gusto mo experience. Ganun lang. Nasa photography din ako noon. Ako, dark room pa noon. Wala, hindi pa digital. Meron pa ng mga film noon. Mga negatibo. May mga negative pa. Baka yung mga Gen Z. Hindi na nila alam yan. Nakita ko ni Tito Eddie Pacheco sa journal. Tama-tama, sisimulan na yung next film niya with anak niya, si Derek Carlito, Saan Ka Man Naroroon. Naghahanap sila ng bagong batang lalaki na gaganap na magiging lover ni Don nung magkaroon sila ng gap ni Richard Gomez at Don Zuleta. Ang ganda ng role, diba? Si Tito Eddie Pacheco is very smart man. Pina-work siya muna niya ako kasi walang alam. Tsaka, ang record ng Reyna Films nun, lagi silang ng award. Best Picture, Best Director, Best Actor, Best ganon. So, 2 days workshop kay Mr. Ray Ventura. Pina-audition niya ako sa Forbes Park pa nun. Hindi ko makakalimutan. Luckily enough na natanggap ako dun sa kasi introduce yun nga. Tapos, nagdire-diretso na yung opportunities. Ano yung award na nakuha mo sa first movie na ginawa mo? Best New Actor. Na hindi ko masyado na-appreciate. Bakit? Kasi di ba, pag bago ka sa showbiz, ang bilis nang nangyayari eh. Sabi ko pa nga nun eh. Ang dali pa naman lang sa industriya. Napili ka na, nag-workshop ka. Nahirapan ako sa shooting kasi Ilocos eh. Tapos nag-aaral pa ako. Wala nga nakakalam nag-aartista ako sa bahay. The only time nalaman ng parents ko nag-aartista ako nung manalo ko ng award. Matenda ko ng awards na yun. Ano reaction nila nang malaman nila? Medyo introvert. Nagulat lang sila. Parents ko naman, di sila kumokontra. I'm sure supportive sila, pero hindi lang nila na-express. Di sila masyadong papakita ng emotion. Province ba kayo? Hindi naman. Well, merong farm yung father ko sa Bukawi, Bulacan, pero may inuwian din kami sa Manila.
Maynila. Nung mag-artista ka, nasa Maynila ka na. Nasa Bulacan ako noon. Piggery kami doon so nandun ako. So, ibig sabihin, nag-aalaga ka lang. Farm boy. Nag-aalaga ka rin ng baboy? Nagpapanak ba ako ng baboy? Uy, kwentuhan mo ako dyan. Paano ba mabuhay sa farm? Kasi ako, doon naman halos ako lumaki. Since 8, 10 years old nandun ako So wala akong comparison that time. Actually, nahirapan ako nung malis ako sa farm, napunta ako sa Manila. Kasi sa farm, di ba, you can do anything. Well, ang laki nung farm Sarili niyo yun? Sarili. Tapos, larong bata, nagagawa mo So, masaya. Tapos sa Manila kasi, di ba, masyadong masikip. Di ba, maraming bawal kalubas kagad, bawal ganito. Nung nasa probinsya ka, anong buhay? Meron ng isang Richard Kwan. Ano ang ginawa nito nung kanyang kabataan? Daming inahin nun Parang sa umaga, gigising ka. Di naman ako nagpapakain. Pero minsan, there are times na nagpapakain din ako ng baboy. Tapos, babantayan mo kasi yung mga bagong panganak. Pag bata ka, madali ka maka-adapt. Tsaka pag bata ka, exciting sa'yo lahat lahat ng experience, knowledge na pumapasok sa'yo. Aside from in-enjoy, minsan proud ka na nagagawa mo yun So looking back, from my point of view ng bata ako, ngayon titignan mo, napakahirap, di ba? Yung amoy, yung pag naglilinis ako ng baboy, ganun. Tumutulong ako sa father ko. Tsaka Chinese ang father ko Paano ba magpalaki ang mga Chinese? Parang from the scratch, from pinakamababang para matutunan mo lahat ng negosyo. Parang kami spoil ng tatay ko to do yung mga dirty works na ginagawa ng mga tao doon. Lahat ginagawa namin. Kahit sabihin kami na ganun. Kahit sabihin pang may kaya kayo? Well, hindi ko masabi may kaya kami. May ano kayo? Siguro, may farm kayo? I don't think may kaya kami. Middle class siguro. Kahit paano nakaka-survive kami. 3 meals a day. Gano'n. Nakapag-aaral kami na maayos. Siyempre buhay sa probinsya. Hindi ko naramdaman na mayaman kami. Well, hindi naman talaga. Pero nakakaraos kami. Napag-aaral kami na maayos. Gano'n. Ano sila disciplinarian. Tapos yung training sa amin, kailangan pagdaanan mo kung ano yung dapat matutunan na kahit na small details sa business. Parang gano'n. I was raised na in-expect na mag-business ako. So, ang nanay mo ang Pilipina, ang Chinese ang tatay mo? Yes, kapampangan ng mother ko, Chinese ang father ko. Na Filipino citizen. Linawin natin yun, Lumaki rin ako sa farm kasi. Nakaka-relate ka ba pag pinag-uusapan si Alice mo? Natatawa ako kasi. Ako talaga, lumaki talaga ako sa farm. Pero Filipino yung tatay ko. Ang ancestors ay mga Chinese. Pero ikaw yung bata noong panahon ng kamusmusan mo. Ikaw di umaakit sa bundok, umaakit sa mga puno, namimita. Yung ordinaryong batang probinsya. Ginawa ko lahat yan, umakit sa bundok. I think ginawa ko yun dahil curious ka lang as bata. Nanghuli pa kami ng gagamba, hinirador ng mga ibon. That time, yung animal rights, hindi pa masyado instill sa utak ng mga tao. Pero yung ganon, nangingisda. Meron kaming medyo maliit na palaisdaan. So, ordinaryong bata pala, si Richard Kwan. At introvert. Sobrang mahihayin ako ng bata. Hindi ko ma-imagine na mag-artista ako ngayon. At may interview mo ako kasi hindi ako magsasalita. Ang totoo nito, kwento ko to Siguro 1 year ko na po siyang nililigawan. Sabi ko, mag-interview naman tayo. Sabi niya, Morley, hindi ako mahilig magsalita kasi. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ko sa kanya. Pero at long last, at least, eto ngayon, kaharap ko ang isang Richard Kwan. Pero ang tanong, sa pagiging mahusay na aktor ni Richard Kwan, paano nga ba siya nagmo-motivate sa mga pelikula? Ano-ano nga bang pelikula ang nagawa niya na? Well, when it comes to being an actor, paano yung motivation, paano yung proseso, I think, especially sa movie industry, paggawa ng karakter, salamin ng buhay yan I think yung experience ng isang aktor, of course, yung intelligence niya, nagagamit mo kung ano yung experience mo sa buhay, kinakahon mo yan, yun yung gagamitin mo sa mga emotion, sa mga psychological, mental na state ng karakter na ginagampanan mo. I don't think lahat ng tao merong capacity na gamitin emotion niya papunta sa pag-arte. Of course, syempre, yung research, malaking factor din na yung mga katrabaho mo, from your producer, directors, co-actors mo, from the script na gagawin mo, merong script na mas maganda sa isang script, lahat yun, if a factor in, lahat ng bagay na yun magiging, depende kung ano yun, magiging resulta ng performance mo sa isang project. So marami siyang factor na dapat i-consider. Kasi dalawa yung ang show business, kaya nga show business Show, may creative side, and business side. Laging nagkakombine siya. Diba? Ang swerte mo, kung naiintindihan ng mga taong katrabaho mo, yung creative na sa actor, nasa creative side ka, naiintindihan nila yun. Like, halimbawa, kung meron kang director na na-explain niya sa mabuti sa yung character, binibigyan ka ng time, ng space to create, ang laking bagay nun. And then, sabi ko nga kanyan, co-actor mo, kung nagkakaintindihan kayo, pareho yung ginagawa yung trabaho nyo, pareho kayong disiplinado, may dedikasyon, and then, ang dali ng trabaho. And then, the staff and crew, ang laking bagay nun Yung alam nila kung kailan mabigat yung eksena, na humingi ka ng katahimikan, ang laking bagay nun para sa performance ng actor. Somehow, kahit pa paano naman, with all humility, nanalo na ako ng award. Ilang award na ba napanalunan mo? Nakakaya masabihin dito. Mga ilan na nga? Several na rin. Ilan na rin. Several awards na. Mahihain naman doon kasi. Tama nga yung sinabi niya. More than mahihain ako
Ikaw na bahala sa akin, ha? Parang totoo nga talaga, oh. Hindi kasi ito nga I don't think, habang nagkakaedad ako, tumatagal sa industriya, nagkakaroon experience, nag-realize ko parang hindi individual award yung acting award Kasi ang daming factor na nagsama-sama, tumulong sa'yo para marating mo yun Para sa akin, it's a team award. Kung hindi mahusay yung director ko, kung hindi mahusay yung script ko, kung hindi mahusay yung co-actor ko, I don't think, diba? Or yung nag-judge ng award na yun, different set of judges, different winners Diba? I'm just fortunate, lucky enough, na nalagay sa ganung sitwasyon, sa time na yon, diba? Ang daming mahuhusay na actor sa atin na hindi nabibigyan ng ganung opportunity, diba? So, ano yung may pelikula mong team award na yun? Ano mga pelikula yung nabigyan ka na ng karangalan? Alam mo si Tita Morley, expert na sa ginagawa niya, no? Hindi ka maka-U-turn Sabi ko nga nung una, diba, nung unang award yung first film, no, yung Saan Ka Man Naroon, Best New Actor. Hindi ko masyado na-appreciate kasi, diba, kala ko ganun lang kadali. Tama ka sa isang pelikula, nanalo ka ng award, okay na. Hindi ko siya masyado na-appreciate. Na-nominate naman ako, pero it took me 18 years para manalo ulit. Ang tagal. Kaya yung ka-18th year ko, yung sa 1957 yung title ng movie, Under to Farm Film Festival. Sa Best Supporting Actor doon sa na yun. Yun, na-appreciate ko ulit kasi parang first time manalo ng award. After 18 years. Sobrang, kung hindi ko masyado na-appreciate yung una, na-appreciate ko naman yung una, pero hindi katulad ng pangalawa. Kasi doon ko na-realize na ang hirap pala ng award. Di pala siya ganun kadali. Medyo libo-libong actors, di ba? Hindi naman siya nanalo. So yun, yung isa yun. Tapos an international film na yung role niya, mentally challenged siya. Title niya, sa Spider's Man, parang ganon. Parang mahilig ka siya sa spider, parang mentally challenged siya. So yun, internationally, multi-award yung project itself. Tapos yun, naka-several yata kami doon ng award. At best actor ka doon? As best actor, kasi lead, yun. Tapos I did this Japanese film under Sebsi Production, sa Iglesia yung production. Parang may kinalaman sa mga gagamba? Yung Spider's Man. Kay Spider's Man ang title Pero ang title original, Brothers Something Pero sa international release, Spider's Man. Kala ko may kinalaman to doon sa mga kagambang pinag-uhuli mo rin sa Bukawi. Pero ganoon siya. Yung character niya, nag-aalaga siya ng ganun kasi. Yung character na yun. So, ito, umpisahan natin. Sa mga pelikulang ginagawa mo, yung naging pa-sexy ka, ano-ano bang role to? Unay kay Rosana Roses. Ang una, Bayad Puri. Bayad Puri. Sino nang bida rito? It's an ensemble yung cast Sa lalaki, ako, Raymond Bagatsing, Gary Estrada, tsaka Jay Manalo. Wow, ang sexy lahat So, Dindi, Chinchin Gutierrez, yung kapartner ko siya. Of course, lahat yung lalaki may mga partners. So, sa akin si Chinchin Gutierrez. So, yun yung una. Nagpa-sexy ka doon, di ba? Nagpa-sexy in a way na, may butt exposure. May butt exposure. At ang ka-butt exposure mo pa si Chinchin. Ano reaction mo? Madre na ngayon yun. That time, di pa naman siya madre. Mahusay na actress by the way. Good director, Joel Lamangan. So, ang nagsulat, national artist, Rolando Tino. Parang walang reason para tanggihan ko yun, di ba? Tsaka at that time, yun yung trend di ba? Nung mga panahon na yun. Tapos pangalawa, Cariño Brutal. Kay Rosana Roses na to. Kaya, Miss Rosana Roses. And Daisy Reyes. Ako yung leading man ni Daisy Reyes. Nagpakita ka rito? Wala siyang flesh exposure. Kaya sexy yung movie kasi. So, may mga ganun. May mga daya-daya scene na sexy. Tapos, may isa kong paborito na isa sa mga ginawa ko, yung Pagnanasa. Wow, title pa lang si Ines Veneracion. That time, she's one of the hottest actors sa industry. Tapos, Gary Estrada din yun. Tapos, directed by the late Don Scudero. Sa mga pelikula naman action, ano yung mga pelikulang action mo? Madami na. Usually, pag napapasama ako sa action, lagi akong kontrabida ng action. meron mga ginawa. Nagdanda ako Eskwela. Sa TV, marami akong ginawa action, di ba? Malilimutan dito yung kontrabida ka ni Angel Locsin. Angel Locsin ba to? Darna? Darna ni Jane De Leon. Okay! So, Darna ni Jane De Leon. Kontrabida ka dito. Siya yung pinakakalaban niya, kinreate niya si Valentina. Si Valentina talaga yung pinakalaban niya. Pero yung character ko, siya nagkikreate ng kalaban ni Darna. Hindi ba mahirap maging kontrabida? Mahirap yung sa Darna kasi dual role Isang naka-prosthetics ako, isang hindi. So, mahirap yun. But generally speaking, kontrabida. Alam mo, Tita Morley, from my point of view, hindi ko nakikitang kontrabida o bida yung mga character. Nakikita ko lang siya as character, as tao. Kasi diba, sa totoong buhay naman, sa human being, hindi naman natin gagawin isang bagay. Anything na inisip natin masamang gawin yun, never naman natin inisip na kontrabida tayo diba? Sa point of view natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng sitwasyon natin, bida tayo Bida tayo sa sabihin buhay natin. So, pag gumaganap akong character as much possible, hindi ko siya titingin kontrabida. Hindi ako siya as character. Sa point of view niya, tama yung ginagawa niya lagi. Dahil yun ang role niya? Dahil yun sa totoong buhay. For example, si General Borgo, yung Rex Vanguardia / General Borgo sa Darna, gusto niyang lipunin yung tao sa mundo, ubusin. Pero sa point of view mo, mali yun. Tama? Strong. Pero sa point of view ni Borgo,
monologo, yun ang pinakatamang gawin. Kasi lilinisin niya yung mundo eh. Kasi mahinang nilalang kayo, so papalitan ko kayo ng tamang nilalang. So that's the way I see it, yung mga character. Mention any character na ginampanan ko sa point of view mo kontra bida. Sa point of view ko, pag ginagawa ko yun, bida siya. Tama yung ginagawa niya. Yun lang yung tama niyang gawin. And I think, pag yun ang approach mo sa acting, somehow, for me, nasa tamang direksyon. Hindi ko lang ma-imagine na gagampanan pala yung character, ang tingin mo na kagad sa kanya kontra bida. Baka yung pagiging realistic ng pagganap mo, maapektuhan. I'm sure most of the actors ayaw naman umarte ng kontra bida kagad, di ba? Or kontra bida, di ba? So that's the way I see it. Galing na pala mo, no? Sa pag gumaganap ka naman ng bida, ganun din as is din. As character, hindi ko siya ginagampanan as bida. Ang hirap naman kasi na, halimbawa, let's say, di ba, mag-start, I mean, nagka-character, nagpo-proseso ka, bida na kagad yun. Human being lagi, as a human being, mayroon siyang maling ginagawa. In fact, may several project na nagbida ako, no? Most of the time, lagi kong tinatanong doon sa director ko or sa writer, ano ba yung vulnerability nitong character na to? Ano ba yung weakness nito or weaknesses nitong character na to? Tinatanong ko or minsan nagsasuggest ako na, let's make this person as much possible as a human being na nagkakamali. Kung di man nakalagay sa script, when I process, nilalagyan ko siya ng kahinaan niya, kung ano man yun, para maging tao siya, maging mas natural yung ano. Richard, isang question lang. Ano ba ang kahinaan ng isang Richard Kwan? Marami, kung tutusin. Pero, tulad ng... let's go to basic lang. Basically, minsan, pumapalya ako sa disiplina tungkol sa health ko. Depende kasi sa point of view, no? Ako kasi, parang naging kahinaan ko or hindrance ko yung pagiging introvert ko. Hindi ako masyadong go-getter. Hindi ako, minsan reserve ako masyado. Could have been, siguro mas maraming opportunity nag-open sa akin. Kung mas aggressive ako sa mga bagay, sa mga sitwasyon. Yun, siguro yun. Although wala pagsisisi, I'm happy kung nasaan ako ngayon. Pero looking back, marami akong na-miss na opportunity because of hindi ko pagiging aggressive. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Kahit dito, medyo timid ako sa interview. So, ganun. Paano nagsimula yung pagiging introvert mo? Meron bang pangyayari sa buhay mo na bakit nagkaganyan? I think upbringing. Una-una, as early as 8 or 9, 10 years old, nasa probinsya na ako, na kami, isolated na somehow. Hindi man total isolation, pero somehow medyo isolated. Siyempre, pagka-isolated ka, yung social skills mo, hindi naman talaga nadidevelop, di ba? At saka yung parents ko, hindi na masyadong papakita ng emotion, reserved din sila. So, ibig sabihin, Richard, na noong mga panahon ng kabataan na hindi nagpapakita ng affection? Walang yakap, walang lambing, walang halik, walang lakad, walang pasyal? Well, that time, syempre, wala naman akong comparison. Hindi kami ganun masyado. Yung affection nandun naman. Pero of course, nung lumaki ka na, na-expose ka na sa lahat, nakita mo yung ibang pamilya mas ma-affectionate sa isa't isa. Pero hindi siya kulang. Hindi siya, hindi naman yung walang affection o no. Just enough. Sundot na ako ng question. Yung pagiging introvert mo ba ang isa sa mga dahilan kung bakit sa katayuan mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon, ay hindi ka ba ganun kahanda para magkaroon ng sariling pamilya? Mukhang makakalusot si Tamori sa mga personal question. Somehow siguro meron. Sa paanong paraan? Hindi ko matukoy. Hindi ko exactly. Kasi nga, sabi yung mga question mo, parang ikaw lang makakalusot ng tanong yan. The way you see it kasi, di ba? Parang sobrang laki ng mundo. Sobrang dami pang dapat i-explore. I hope I'm making sense. Kung may darating, of course, I'll settle down. Baka sinasabi ko to, next year or 2 years from now, biglang settle down ako. So, hindi ko alam. Come what may, kung ano mangyayari. Paano mo pinaghahandaan? Well, hindi ko. Come what may ang attitude ko. Walang paghahanda. Darating. Marami ang nagtataka. Marami ang nag-iisip. Gandang lalaki nitong kausap ko. At gusto yung pag-actor. Pero bakit? Napakatahimik ng kanyang love life at napakatahimik ng kanyang showbiz career. Ano nga bang meron? Sa personal ko, it's a choice. Kahit nung nag-start ako sa industry, hindi talaga ako komportable to talk about personal life. Feeling ko kasi yung acting is a job, trabaho siya. Category siya sa buhay ko under professional. So meron akong kategory yung personal, di ba? So hindi siya kasama dun. So hindi ko siya pinagsasama. And tumakbo yung mga panahon na very comfortable sa ganung setup. So na-maintain ko na siya ng ganun. Pasok muna ako sa personal life. Kakatok muna ako. Katok muna ako. Parang gusto ko sa yung personal. Meron naman ako option di pagbukas yung pinto, eh. No? Eto, Richard, tanong ko lang, Siyempre, sa mga panahon ng kabataan mo, sa panahon ng ikaw ay nag-high school, nag-college, andyan dyan yung mga ligawan, andyan yung partner. Dumating ba sa punto na buhay mo? Oo naman. Tingin ko natural course ng buhay yun, na darating ka rin sa ganun. Alam mo, looking back, napag-usapan niyo man, na-realize ko lang ngayon, hindi pala ako umati ng JS prom. Totoo, dalawa, di ba, junior, di ako sige, ganun ako ka-introvert that time. Na-realize ko lang ngayon. Imagine that, di ba? Richard, tanong ko, ilan ba naging girlfriend mo?
Or several na din. Nasaktan ka? I think lahat ng tao dumadaan sa ganun. Hindi lang sa love life pinag-usapan natin, sa mga desisyon sa buhay. Hindi mo na love life muna akin. Ito naman, na-divert ko nga sa general. Love life muna akin. Sa love life, ilang beses ka nasaktan? Nako, hindi ko na matandaan. Marami na. Hindi naman siguro kadami. Siyempre, natututo ko nga eh. Di ba nasaktan ito? Ulitin mo pa ba? Kasi doon sa mga sinasabi mong mga maling desisyon, ano yung mga nagawa mong maling desisyon? Dami. Kasi gano'n naman eh, di ba? Tulad ng... Halimbawa, sample, sa career ko, nanalo ko na award, hindi ako kumuha ng manager, hindi ko siya na-appreciate, hindi ko alam po ano. Pero gano'n talaga eh. Bago kasi industry, parang batang paslit na nilagay sa gitna ng isang, di ba, lugar na hindi mo alam ang nangyayari. So, magkakamali ka, hopefully, matuto ka sa magkakamali. Ano ang natutunan mo sa pagkakamali? Generally, sa buong 30 years na career ko, no, I think, yung industriya kasi very tricky. Wag natin sama yung outside factor, internally na lang. Internally kasi, tendency kang maniwala sa mga sinasabi ng fans. Wala naman ako masyado maraming fans, no? Pero may gano'n, may tendency kang maniwala sa write-ups mo. I think, ang laking factor na, panatilihin mo yung humility mo. O kahit saang lugar, kahit saang industry nito, ang dali mong lumaki ng ulo ng mga nasa industriya, di ba? I think yung humility is very important sa isang tao para laging parang grounded ka lagi, stay grounded, para din makapag-desisyon ka ng tama. Kasi pag clouded ka na ng kabiliban sa sarili mo, yung mga desisyon mo, kung saan na mapupunta eh. Kung alam mo, nangyayari talaga, grounded ka, mas tama yung desisyon mo. Minsan, isang panahon sa karir mo, pumutok yung balita. Pinagchismisan ka, pinagnasahan ka. Ito po yun, yung sinasabing may sex video ang isang Richard Kwan. For the first time, ngayon siya magsasalita. Ano nga ba ang tunay na kwento nun? Wala namang ganun. Alam naman sa atin, di ba? Sa industriya, lahat ng negative or positive na chismis na balita, gagawin eh. Lalo na ngayon. Wala naman talagang ganun. Chismis. Ano reaction mo nung lumabas yun? Wala. Totally no reaction. Nalaman ko lang na may nagasa, meron ka rin ito, meron ganun. Okay. Dead mo lang. Dined mo dahil hindi totoo? Aside from that, may time pa tayo sa ganun. I mean, ang daming gagawin sa mundo na to, di ba? Sabi ko nga kanya, di ba, ang lawak ng mundo for you to dwell or bigyan ng time yung mga ganun. So, hindi ka nagalit sa gumawa nun? Hindi, wala akong time for that. Kapag ang isang tao nakakagawa ng kasalanan sa'yo, paano mo yung tinitake? Of course, as a human being, magre-react ka emotionally, mentally, syempre. Pero sandali lang sa akin yun. May tendency ako to move forward, to move on eh. Ang hirap kasi nung dala mo siya, di ba? Yung galit o kung anumang emotion ang meron ka pag meron nakagawa ng kasalanan sa'yo. So, you move on, you move forward, look at the brighter things, sabi nga nila. Mula noong 1990 nang pumasok ka sa showbiz, o 1994, 3 decades na po nakakaraan. Ang isang buhay ng Richard Kwan, paulit-ulit kong sasabihin, napakatahimik. Hindi nababasag ng kontrobersiya. Ano nga ba ang dahilan? Siya ba ay natatakot sa kontrobersiya? Siya ba ay nagtatago o may inililihid sa buhay niya? Scary naman yung inililihid. Wala. It's just that talaga, yun lang. Maingat lang ako sa paghiwalayin yung professional at yung personal na buhay. I'm sure, sa 30 years na experience natin, ikaw din, di ba? Ang hirap pagsamahin ng personal at professional. But sa akin, hindi ako komportable sa ganun. Yun lang. Mas tahimik ang buhay, mas komportable ang buhay pagka magkahiwalay yung professional at personal. Chad, ipaumanhin mo kung may itatanong ako sa'yo. Talagang humihingi na agad ako ng paumanhin, ano? Mahirap na, di ba? Itong kausap ko, introvert to. Ayan, napapainom na po siya ng tubig. Napapainom ako Ngayon lang ako napainom sa isang interview. Sa showbiz kasi, most of the time, karamihan sa mga artista, kapag wala pang asawa sa edad na tulad mo, ay agad na nasabi at nagtatanong, gay ba siya? Kung kilala mo ako, alam mong hindi. Kung kilala talaga ako. Sa mga magtatanong, pag-iisip, well, so far, wala pa akong na-encounter talaga direct. Lalo kasi mostly nakasama ko naman mga kilala ako eh. So, yeah. Sasagutin ko ba yun? Siyempre hindi. Diyos ko, itsura pa lang, ano? Kanasa-nasa nga eh. Pero sa totoo lang, sa buhay natin, minsan, marami tayong mga nagiging desisyon na kung minsan ay naghahatid sa atin ng pagkakasala, pagkakamali. At mula doon sa pagkakasala natin, pagkakamali, tayo ay bumabangon. Kung ano yung pagkakamali, itinutuwid. Richard, sa kinauupuan mong yan, ano yung bagay na inayos mo na masasabi mong isang malaking pagkakamali, pero ngayon, eto ka? Definitely marami akong maling nagawa sa buhay ko. Kaya nagtayo ako ng foundation para makabawi. Uy! May foundation? Ano yung foundation na yon? I named it after my mom, Loretta Maglalang Foundation. Kasi nung i-rehistro ko, akala ng mga kakandidato ko. Sabi ko hindi yun. Nung pangalan ko yung una. So, pinangalan ko lang sa mom ko. Yun ang saksing buhay na marami akong ginawang mali. Kaya doon ako nagbabawi. Anong foundation nito? Ano ang ginagawa nito? Usually sa mga bata, priority nung na nakarating kami ng sa Aita site, Porac,
Dumidalas yung project. Tapos minsan dati sa PGH. There was a time na active as a group yung before pandemic. Nung pandemic kasi syempre, nabago ng konti. Pero ando pa rin foundation. Alam mo, kinurot ng puso ko na sabi may foundation ka sa mga bata. Kasi Richard, ako din ay mayroon. Tumutulong ako sa mga batang parola. Nagpapakain ako, lahat and everything, gamot, everything. Bata ang aking tinutulungan. Richard, tanungin ko lang, ang madalas na itinatanong na rin sa akin. Anong pakiramdam mo kapag may mga batang lumalapit sa'yo? Kasi nakakawawa, pinakawala namang nagawang kasalanan and yet nagsasuffer. Hindi pa nabibigyan ng chance, nagsasuffer na. Di ba yung mga bata? Parang kung ano yung sitwasyon ng mga bata, sala ng mga matatanda yun. Kasi sa akin talaga, very fulfilling yung makatulong doon sa kanila. Naniniwala ako na sila yung future natin. So somehow, dapat talaga bigyan ng time alagaan, i-mold sa tama yung mga bata. Sa akin, para siyang social responsibility natin for the next generation. Richard, balikan ko lang ang question ko. Ang itinanong ko kay Richard kanina, kung meron siyang pagkakamali noong nakaraan sa kanyang buhay at inayos niya ngayon, ang sinagot po niya ay gumawa po siya ng foundation para sa mga bata. Ano yung naging kasalanan mo? Well, di ako portabi ko sa specific, pero marami. Positive thing about sa pagkakamali in general sa tao, di ba, we tend to learn from our mistakes for us to be better person. Sa akin, yun yung mas importante sa akin. Okay lang magkamali. Kahit ilang pagkakamali pa yan, importante natututo ka para mas may ayos mo yung future mo. Not only sa sarili mo, para maging kapakit-pakinabang ka rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. At the end of the day, di ba, hindi naman tayo nandito para sa sarili lang natin. I think nandito tayo to contribute for our environment, our world, to be a better place. So, sa akin yun. Okay, ang sabi mo, nandito tayo to contribute. Ano nga ba ang na-contribute na o naibigay na o na-share na ng isang Richard Juan? Of course, sabi ko nga, nagkamali ako. So may mga bagay na, I'm sure, naging negative ang effect ko sa ibang tao. Pero I hope through my foundation, makikitungo ko sa ibang tao. Itong interview na to, di ba, sana may matutunan sila. So sa mga bagay na yun, I hope somehow na offset ko or nalamangan ko pa yung naging negative effect ko sa ibang tao. Hopefully, somehow, sa mga ginagawa ko ngayon, ginawa ko before, ginawa ko ngayon, gagawin ko pa in the future. Somehow, magkaroon ako ng positive effect sa mga, hindi lang sa mga nakakasalamuha, kundi sa mga nanonood, yung mga nakakarinig ng tungkol sa akin. I hope nagawa ko yun. Para sa akin, yun ang main purpose and objective natin dito sa mundo. Hindi ko isasarado ang katanungang ano nga ba ang nagawa niyang kasalanan. Dahil it's too private nga po ba yan? Sabi nga po niya. Pero hindi ko rin iiwan na nakatiwangwang. Ang importante dito na itanong natin. At nasagot ko, di ba? Parang hindi din. You may not like, you may not like my answer, but I'm answering. Tama nga po rin sinabi niya. Napaka-private person nitong tao na ito. Pero Richard, sa totoo lang, sa mga pelikulang nagawa mo, may mga pelikula kang kinabubwisitan ka pag lumalabas kang kontrabida. Ano-ano itong mga naging kontrabida kang pelikula at teleserye? Bukod dun sa Darna, I did Ironheart last year. Yun, medyo rin siya. Kaibang nilalang. Several na din. Sa TV kasi, for some reasons, pag sa movie ako, but hindi siya ganun kasama yung mga karakter na nagagampan ko. Pero pag sa TV, most of them TV, yung mga nagawa. Yung masasama ugali mo. Kulang na lagyan ka ng sungay. Kulang na ng sungay. Anyway, kapag nagkakaroon kang ganong role, nadadala mo ba sa bahayan? Yung pagkapasungit mo? Obviously, oo. In fact, lalo na kung matagal gawin yung project. Kasi hindi mo naman tinatanggal talaga yung character na yun. Alam mo kasi, hindi pa tapos yung project, anytime mahuguti yun. So, nandun pa rin siya. Especially pag nagpe-prepare ka, hinahanap mo eksakto yung emotional, mental state ng character, psychological state ng character mo. Dala mo yun in-experiment pa siya hinahanapan mo siya ng sweet spot Siya na yun parang gano'n. So, yeah, nadadala mo siya talaga. Especially mga unang panahon na bago pa lang ako sa industry. Hindi siya ganun kadali tanggalin. Ngayon, of course, alam ko na yung proseso. Napapaglaruan mo na yung damdamin mo. Nakakaya mo. Madali ko na siyang hugutin and then tanggalin pag uwi sa bahay. Hindi katulad before. Talagang nag-struggle ako doon sa part na yun. Pag alis doon sa character. Anong pelikula ito? O anong teleserye ito? Definitely yung una. Yung una took me months para mawala. Ruben yung pangalan ng character ko doon. Saan ka man naroon yung film. So, ang tagal nun. Hindi ko nga alam na meron palang gano'n na dapat tinatanggal mo talaga siya. Otherwise, maisa sa buhay mo siya magiging... Naisa buhay mo ba? For few months, Ruben. But in fact, after nun, nagkaroon ako ng teleserye, parang Ruben pa rin ako. Parang gano'n. Kailangan may prosesong pagpasok, may proseso rin paglabas. Pero recently nga, sabi ko nga, hindi na siya gano'n. Kasi may next project na naman So you have to focus on that. Ganun. Mas in control na ako. May mga pelikula ka na ba o teleserye ikaw ang nagbida? Merong isang teleserye na 5 Girls and a Dad under Net 25 yun. Isang father na byudo. Si Miss Lara Kigaman yung asawa ko. Nawala siya. Naiwanan siya ng 5 anak. Meron pang baby. Tumakbo din yung serye. Very interesting kasi diba, bihira naman yung naiiwan yung tatay mag-isa. Diba? Karamihan nanay naiiwan yung mga anak. Diba? Nagkwento
nagkwentuhan kami bago kami umupo rito ni Richard dyan sa katapat na restaurant. Napagkwentuhan namin yung kanyang pagiging character actor. At sa pagiging character actor niya, may mga linyahang binitawan siya. Ibubulgar ko na. Kontento ka ba na character actor ka from day one, 3 taong dekada na, hindi ka nabigyan ng talagang malaking break sa pelikula na masasabi mong ito yun, ikaw yun? Kung happy ako sa estado ko, definitely. Looking back, unconsciously, kahit nung nagsisimula ako, sabi ko nga, hindi ko pa ma-explain lahat nung panahon na yun. Kasi syempre, overwhelmed ka sa lahat ng nangyayari sa'yo. Pero looking back, decision ko yun eh. This is the most comfortable na estado ng isang aktor para sa akin. Hindi ko ma-imagine. Sabi ko kasi nung nagbida ako sa serye 5 Years na Dad, sa Net 25, sobrang hirap sa akin kasi ang daming responsibilidad ng lead actor. Unlike character actor, halos tapos na yung 99% ng responsibilidad mo after mo gampanan yung character during the principal shoot. Unlike sa lead actor, in-expect ka sa promo, di ba? In-expect na may certain look ka. Ang daming expectation, ang daming responsibility. Somehow, sakto lang sa akin yung mga naging choices ko, 30 years career ko. So, to answer your question, definitely, happy ako. At hindi ko naman na-miss din yung pagiging lead kasi once in a while, nag-lead naman talaga ako. Hindi ko na ma-imagine na any other sitwasyon ng career ko na masasabi ko sakto, kundi ito na yun. So, kontento ka na dyan? Kontento ako dito. Masaya ka na dyan? Masaya ako dito. Ano ang nararamdaman ng isang taong kontento at masaya? Na-enjoy mo yung lahat. Sa paanong paraan? Happy ka sa work mo, magandang resulta, tapos looking forward ka ulit. Of course, hindi lahat perfect situation. Somehow, yung experience mo will guide you, will teach you kung paano, how to react sa mga bagay-bagay. Until now, kahit naganit na ako sa industriya, marami pa rin mga minsan na-encounter ka na hindi sa expectation mo. Pero since ang tagal ko sa industriya, alam ko na paano i-handle yun. So, ang ending, happy ka pa rin. Tanggap mo na yung mga sitwasyon na yun. Pag sinabing character actor na mahusay na artista pwedeng gumanap na tatay, una sa listahan, si Richard Kwan. Marami na kasi siyang ginampanan na siya ang tatay. Kapag ganun ang pilian, advantage ba o disadvantage iyon sa pagiging actor mo? Well, hindi ko sasabihin i-categorize na tatay lang siya talaga. Kasi based sa experience ko naman, hindi lang siya basta tatay. Tatay siya na ganito, tatay na lasinggero, tatay na mahal yung anak, tatay na successful sa business niya. Iba-iba siya hindi siya typecasted Which yun naman talaga ang gusto ko mangyari, di ba? At yun naman ang, I think, fulfilling part ng magiging aktor Kasi, di ba, nakaka-create ka, na-explore mo yung pagiging aktor mo. Para sa akin, yung fulfilling part ng, hindi ko ma-imagine na ma-typecast ako sa ayaw ma-typecast. Hindi ko ma-imagine, magiging boring yung trabaho pag gano'n. Yung exciting part ng trabaho, mapasok ka sa buhay ng isang tao through your character ng mga ginagampanan mo. Ay, yung exciting part ng pagiging personal na buhay mo. Ano yung ikinaka-proud mo na maging mabuti akong anak? Well, I'm proud na meron akong family na pinakahaligi ko. Happy ako sa sitwasyon namin, may stability, lagi maasahan. Richard, boy pa ba yung mga parents mo? Yung dad ko passed away 6-7 years ago. Mom ko na lang yung lagi kong pinapasyal. Kasama mo sa bahay ngayon? Kasama ko siya. Remember, pag-usapan natin, if I may, ito, konting personal. So, nanalo ko nung first, 18 years akong di nanalo, pero na-nominate ako. Nung 18th year, Farm Film Festival, sabi ko, this may be the last time na-nominate ako. Baka hindi na ako manalo. Sabi ko, sinama ko yung mom ko. Awards night, magandang lugar, sa Shangri-La. It's a big awards night. Sinama ko siya. And then I won. Sabi ko, hindi kaya ikaw ang Lucky Charm. And then na-nominate ulit ako. Kasama mo ulit siya? Sama nga kita, nanalo ulit ako. Natawanan na yung mga... Hindi na-nominate ako sa Europe. Sinama ko siya. Nanalo ulit ako. Yun na yung naging running joke. Pag nakikita ng mga kakilala ko or sa industriya mismo, may mga ilang nakakapansin na, kasama na yung mama mo. Like, parang gano'n. Lucky Charm mo, parang gano'n. Mamas boy ka ba? Hindi ko masabi mamas boy. Hindi naman, ano bang mamas boy? Mamas boy is... Yung lagi nakadikit sa nanay? Hindi naman ako gano'n. Pero I make it a point sa ngayon because of her age na rin. Make it a point na lagi ko siya nakakasama whenever possible. Nagkakape kami. Ilang taon na si Mami? 79. Yan pangalan ni Mami? Loretta Maglalang. Paano nga ba pinapahalagahan ng isang Richard Kwan ang kanyang buting ina? I think time. You spend time as much as possible sa parents mo. As much possible. May time kami. Kahit simpleng kape-kape lang. Minsan nagkakape lang kami. Gaano ka proud sa nanay mo? Oh, I am. I'm proud of her. Kasi nga, di ba, put up a foundation sa kanya nakapangalan. Kasi ang laki ng influensya sa akin. Yung wag lang sarili mo intindihin mo. I think sa kanya galing yun Una-una, humble yung mom ko. Sobrang lang nun. I remember when I was a kid, bukas palad sila. Madali silang tulong. I think yun. Nakuha mo ba yung ugaling iyon, yung pagiging bukas palad ng parents mo? I hope, I think. Sana. Ang swerte mo. Dahil sa mga nanonood nito, karamihan, wala na silang mga parents
yes, wala na silang mga nanay. Kung meron man akong hihingin sa'yo na payo para sa mga anak na ngayon ay medyo taliwas ang ginagawa sa kanilang mga magulang, bilang isang Richard Kwan na may magulang na nagmahal, ano may papayo mo doon sa mga anak na tumatalikod sa kanilang ina? Let me clear this, no? Hindi ako naniniwalang obligasyon natin, ang mga magulang natin, galing dapat sa puso mo eh. Sabi mo nga, swerte ko. Ang swerte ko, pinalaki ko magulang ko ng tama. Nag-sacrifice sila for me. Kung ganun yung parents nyo, wala akong reason para maging, hindi ko tatawag obligasyon, kundi mas, naturally, galing sa puso mo na ibalik sa kanila kung ano yung binigay nila sa'yo. Sa case ko, ganun yung sitwasyon ko eh. So, wala akong reason para hindi ko gawin yung ginagawa ko ngayon. Siguro, masasabi ko lang, look into your heart, di ba? I'm sure, hindi lang isa, baka maraming pagkakataon na dapat mong appreciate yung ginawa sa'yo ng magulang mo. Look into that mula sa puso mo. Gawin mo, isipin mo, paano mo ibabalik yun. Sa akin kasi ganun eh. Alam ko na nagsakripisyo sila, lalo ng mom ko for me. Just giving back. I-direct ako yung tanong. Naniniwala ka ba doon sa obligasyon o tinasabing walang obligasyon ang anak sa kanyang magulang? Ang may obligasyon ay ang magulang sa kanyang anak. Isang direktang tanong. Definitely, kung kapapanganak mo lang, up to some certain point ng buhay mo, obligasyon ka ng magulang mo. Wala ka namang, hindi mo naman gusto talagang pinanganak ka dito. So, pero at some point ng buhay mo, as a human being, sana ma-appreciate mo yung ginawa sa'yo ng magulang mo. So, yung side na yun, hopefully, yun yung makita mo, tapos maibalik mo yung nagawa sa'yo ng magulang mo. So, hindi ko tatawag siyang obligasyon. It should be coming from your heart, sincerely, na na-appreciate magulang mo, kaya mo ginagawa yung mga bagay na makabubuti para sa kanya at sa sitwasyon ninyo. Gusto ko puso mo. Gusto kita. Promise. Ito po, sorry po naniniwala po ako Ang isang mabuting anak ay isang mabuting kaibigan. Kasi kung hindi ka naging mabuti sa iyong magulang, paano ka magiging mabuting kaibigan? Kung ang magulang nga na nag-aruga sa'yo, tinalikuran mo. What more pa kaya yung kaibigan mo na kailan mo lang nakilala? Yun po ang pananaw ko po Sorry po Anyway, ang question ko uli sa'yo ito. Kung may isang bagay na hindi mo pa nagagawa sa mami mo na gusto mong gawin ngayon, ano yun? Ang main goal sa ngayon para sa kanya is farm. Gusto niya magtanim eh. Next project ko is farm. So hopefully mangyari yun para ma-fulfill yung kanyang dream. Hindi naman niya dream pero at least gusto niya mangyari. Speaking of farm, pagtatanim. Richard, marami ang nagsasabi din na ang tunay na tanim ay hindi mga halaman, hindi ang mga puno, kung hindi mga tanim sa puso na inilalagay natin sa kabutihan tulad na ginagawa mo sa mga kabataan. Ang tanong ko, Richard, may mga tinutulungan kang kabataan. Nangangarap ka rin bang magkaroon ng sarili mong pamilya at magkaroon na rin ng mga maliliit na bata? Kung mangyayari. Kung hindi, okay lang. Life's too short. Feeling ko, at least from my point of view, may mga bagay na mas importanteng gawin kasi magpamilya ka. Pwede ka maging mas blessing sa mas maraming tao. Eto ay pinagbawal niya po sa akin to kanina na itanong ko. May girlfriend ka na? Meron. Ilang taon na kayo? Magpapakasal na ba kayo? Again, kung darating yung settling down, mangyayari kung mangyayari. Kung hindi. Showbiz ba siya? None show. Bakit ayaw mo ng showbiz? Kung nangyari lang na hindi siya taga-showbiz, di ba? Bakit ba ang dahilan kung ba't di ka nag-girlfriend sa showbiz? Hindi ba ako nag-girlfriend na taga-showbiz? Meron ba? Sino magsabi sa'yo? Wait, teka muna. Ninawin natin to. Sino yung naging girlfriend mo sa showbiz? Hindi ka na makakalsot yan, Tita Marley. Ganyan na lang yung tanong Meron ba? Nakalimutan Pero ko, Your Honor eh. Your Honor, siguro matandaan, Your Honor. Sa alam ko po, lumaki ako sa farm. At Filipino-Chinese may tatay ko, Your Honor. Ay, nako, ayoko na ng kwentuhan ito. Parang lokohan na to. Ano ba yung mga pelikula na ginagawa mo ngayon at mga teleserye na pinagkakaabalahan mo? Katatapos lang namin yung Mujige sa movie, tapos sa TV, Bagman. The Bagman. 3 na to. Bagman 3. Starring Arjo Atayde, Judy Ann Santos. Yung Mujige, showing pa. So, it's about Korean kid. Half Korean, half Pinay kid na nawalan ng magulang. Well, lolo niya na ako doon. So, kinuha ko siya. Tapos, nilagay ko siya from Korea, nilagay ko sa Pilipinas sa isang environment na kailangan niya mag-adjust. Tapos, meron akong anak, si Alexa Ilacad, na tita niya, lumalabas tita niya. Merong, nalagay siya sa sitwasyon na hindi siya ready yung bata. Kasi hindi siya gusto sa unan, Alexa. Doon iikot yun. Paano kayo mag-a-adjust sa isa't isa? Plus, maging complicated lalo nang dumating yung tatay niya from Korea. Played by Kim Ji-soo. It's a good, very good family drama. I haven't watched it, pero based sa script at experience ko yung paggawa ng movie, we have a very good
family drama movie na I hope and I'm pretty sure makaka-identify yung mga maraming Pinoy families sa movie na to. TV series. The Bagman 3 na to, directed by Shugo Praico. One of the best. Malaki yung Bagman 3. Konting ano lang, teaser lang. Nagpasabog kami ng MRT. Oh, pumayag ang MRT? Hindi, ano lang yun. Siguro CGI na. Pero ang laki ng mga scenes. Sobrang laki scenes. Again, hindi ko alam kung allowed akong sabihin to. Hindi pa pinapalabas ng The Bagman. Pero inatake ng mga rebeldeng Malacanang. So, that's that big. So, yung palang kaabang-abang na wala pa yung performance ni... Well, by the way, nandito rin si John Arcilla. So, imagine that Arjo Atayde, Judy Ann, John Arcilla. We have a movie na kasama silang... we have a project, limited TV series na kasama silang tatlo. Yung palang exciting na panoorin. Punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo. Ang isang tahimik na tao. Na naging ligalig. Ang interview na to. Ayan, yung taong boring daw siyang kausap. Hindi naman. Napakasaya nga. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka saan man panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.